Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas kay EJ, habang sinasabing hindi niya ito deserve. Dahil wala naman siyang ginawang masama, isang misteryosong babae ang biglang binaril si EJ at itinapon siya. Kahit may sugat siya sa ulo, ay ibinukas niya ang kanyang mga mata. Nagsimula ito 7 years ago, papunta na si EJ sa isang interview sa isang napaka-prestihiyosong kumpanya, nang biglang may lalaking tumakbo sa isang abalang kalsada at nabundol ng kotse. Sinuri ni EJ ang lalaki pero namatay ito, habang nakahawak kay EJ. Sa panahon ng interview nanginginig pa rin si EJ dahil sa pangyayari. At wala siyang maisagot ng maayos kaya hindi niya nakuha ang trabaho. Si EJ ay nakapagtapos ng pag-aaral na may malaking mga utang, kaya nagsimula siyang magtrabaho bilang delivery man at waiter. Hindi siya matutulungan ng kanyang pamilya dahil patay na ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang janitor na marami nang isinakripisyo para mabigyan siya ng magandang edukasyon. Hindi sumuko si EJ na makakuha ng full-time na trabaho. Pagkatapos ng 7 taon ng pagtatrabaho ng part-time na trabaho, sa wakas ay nakakuha muli si EJ ng panayam sa malaking kumpanya. Humanga si Taeyu sa resume ni EJ at umaasa si EJ na matatanggap siya. Gayunpaman nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nagpaalam sa kanya na lahat ng perang ipinuhunan nila sa kasunduan ng isa pang kaibigan ay nawala dahil nawala ang lalaki. Nagmamadaling pumunta si EJ sa apartment ng kanyang kaibigan at nagsimulang kumatok sa pinto ngunit walang sumasagot. Dahil iyon lang ang kanyang ipon na galit at nagsimulang hinampas ang pinto ng isang fire extinguisher hanggang sa mapaluhod siya at nasiraan ng loob. Ilang sandali ay napadpad siya sa himpilan ng pulisya para sa panggugulo. Kaya hiniling ni EJ sa mga pulis na arestuhin ang kanyang kaibigan. Subalit wala silang magagawa dahil ang pamumuhunan sa isang negosyong nabigo ay illegal. Sa gabi ay pinuntahan ni EJ ang kanyang girlfriend na si Jisoo, lumabas sa kotse ang isang lalaki na nagbibigay ng bulaklak sa kanya. Nang umalis ang lalaki ay nilapitan siya ni EJ na agad na naamoy na umiinom siya. Binanggit niya na hindi pa siya nakakuha ng trabaho ngayong buwan at binigyan siya ng isang sobre, ngunit ang tingin ni EJ na naging pasanin lang siya. Kaya nakipaghiwalay si EJ sa kanya. Maya-maya pumunta si EJ sa kanyang apartment, nalaman niya na pinalayas na siya ng may-ari at kinuha ang deposito para makabawi sa overdue na rent. Lahat ng mga gamit ni EJ ay inilagay sa labas, dahil sa ulan kaya kailangan niyang ilipat ang kanyang gamit. Ngunit pagdating ng umaga marami sa kanyang mga gamit ang nawala. Si EJ ay nakatanggap ng mensahe mula sa kumpanya na nagsasabing nabigo siya sa kanyang aplikasyon. Pagkatapos magkaroon ng isa pang pagkabigo, si EJ ay nagpasya na wakasan ang kanyang sarili. At hindi pinansin ang tawag mula sa kanyang ina. Biglang dumilim ang paligid, at pagkatapos ay natuklasan ni EJ ang sarili sa isang pribadong eroplano. Nang tingnan niya ang kanyang sarili ay nabigla siya dahil nagbago ang kanyang mukha at sa sandaling iyon ay napansin niya ang misteryosong babae na nakaupo malapit sa kanya. Nang tinanggal ng babae ang kanyang salamin nagpapakita siya ng matangkad na pulang mata. Biglang si EJ ay dinala sa nakakatakot na silid sa isang mataas na tore sa gitna ng isang dagat at ang mga demonyo na sinusubukang umakyat sa tore. Ipinakita ng babae na siya ang kamatayan at dinala niya si EJ para parusahan. Hinawakan siya sa leeg at itinapon sa gilid kaya sinubukan siyang sunggaban ng mga halimaw. Habang siya ay nahulog maraming nilalang na naghihintay sa kanya sa tubig. Ngunit nang siya ay bumagsak nagising siya mula sa eroplano. Nakaharap muli niya ang babae at ipinaliwanag na mamamatay ng 12 beses si EJ bilang parusa at ang kanyang kaluluwa ay papasok sa katawan ng 12 tao na nahaharap sa nalalapit na kamatayan. Gayunpaman kung maiiwasan niya ang isang kamatayan ay papayagan siyang panatilihin ang kanyang buhay. Ngunit walang pakialam si EJ sa mga kamatayang iyon dahil gusto niyang wakasan ang lahat. Ngunit pagkatapos mawala ang babae, ang eroplano ay pumasok sa isang rumaragasang bagyo. Isinuot ni EJ ang life jacket at ikinabot ang kanyang seatbelt. Habang ang flight attendant ay dumating upang sabihin sa kanya na ito ay panandalian lamang. Pagkatapos ng ilang minutong pagyanig ay naging stable ang eroplano at hinayaan siya ng attendant na mag-isa. Si EJ ay nalilito pa rin at nagsimulang tumingin sa paligid at napagtantong nasa loob siya ng katawan ng isang napakayamang tao. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kumikinang na pebble na nagpapalon sa kanya na ang taong ito ay ang CEO ng malaking kumpanyang inaplayan ni EJ at siya ay naging mayaman buong buhay niya. Si Taeyu ang kanyang kuya at sila ay nag-aagawan sa mga bagay mula pa pagkabata kasama na kung sino ang mamumuno sa kumpanya. Lahat ng kanyang pagsusumikap ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang pag-aproba ng kanyang ama.
At kalaunan ay napili siyang maging bagong CEO. Sa sandaling pumutok ang makina ay nagsimulang bumaba ang eroplano ng napakabilis, at kailangang iwasan ni EJ ang lahat ng dumudulas na muebles bago bumalik sa kanyang upuan upang ikabit ang seatbelt. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang eroplano nang hindi nagtagumpay at ang apoy ay kumalat na lumikha ng isang butas sa gilid ng eroplano. Si EJ ay nakatingin lamang, habang ang isang pagsabog ay nagpaliyab sa buong eroplano at siya ay nasunog hanggang sa mamatay. Pagkatapos nagising si EJ sa madilim na silid na ngayon ay isang barren area na may nakakatakot na kumikinang na pinto at isang desk na nakaupo ang isang babae. Binibilang ng orasan ang mga buhay na natitira para kay EJ. Habang ang kamatayan ay naglalagay ng isang bangkos ng mga bala sa kanyang baril. Ipinaliwanag niya ang ilang mga bagay na ang mga kaluluwa mula sa mga katawan na iyon ay patay na, kaya si EJ ay pwedeng gamitin ang mga katawan iyon para sa isang pagkakataon at kung mabibigo siyang mabuhay sa ibang katawan mapupunta siya sa impyerno. Nagpa siya ang kamatayan na bigyan siya ng isang preview. Hinawakan niya si EJ at dinala siya sa likod ng pinto kung saan nakita niya ang hindi mailalarawan na katatakutan. Hindi maintindihan ni EJ kung ano ang ginawa niya para mapunta siya sa impyerno. Kaya sinabi ng babaeng kamatayan na nagkasala siya sa paghahanap sa kanya bago niya ito mahanap. Inihayag din niya na depende sa kanyang mga aksyon kung mabubuhay siya sa isa sa 12 katawan at maaari niyang iwasang mapunta sa impyerno. Nagpa siya si EJ na susubukan niyang mabuhay, pagkatapos ng lahat at binaril siya ng kamatayan upang ipadala siya sa ikalawang buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahulog mula sa isang eroplano sa isang bagong katawan na nakasuot ng sports jumpsuit ngunit walang parachute. Biglang natarante siya nakita niya ang 3 iba pang lalaki na tumatalon kasama niya at may dalang mga kamera. Nahuli siya ng isang lalaki para tulungan siya at sa sandaling iyon ay pumasok sa kanyang isipan, ang kumikinang na pebble na ang katawan na ito ay kabilang sa isang adrenaline junkie na mahilig sa extreme sports at nakagawa ng maraming nakakabaliw na hamon para kumita siya. Ang 4 na Guinness World Records ngayon ay gumagawa sila ng isang hamon na binubuo ng diving ng walang parachute mula sa 1,000 milya sa itaas ng lupa hanggang sa mapunta sa isang safety net. Ang kaganapan ay ipapalabas sa pambansang TV at kung magagawa niya ito ay bibigyan siya ng kanyang sponsor ng 3 bilyon cash. Ang sponsor ay nagpapakita ng isang lalaki na naglalaro ng lighter. Ang ideya ito ay nagnanais na kumpletuhin ni EJ ang hamon. Kaya't itinulak niya ang kanyang kasama palayo at nagsimulang mahulog sa napakabilis. Ang pagkawala ng kaluluwa sa orihinal na katawan ngunit ang mga kakayahan ng katawan pinapanatili nito. Kaya si EJ ay may kumpiyansa at nasasabik pa nang makarating na siya sa kanyang destinasyon. Namiss niya ang lambat at bumagsak sa lupa at kaagad na namatay. Muli siyang napunta sa madilim na silid, na nagsasabing hindi makatarungang ituring siyang isang makasalanan. Dahil hindi siya nanakit ng sino man noong siya ay nabubuhay. Bigla siyang binaril ng babae upang ipadala sa kanyang pangatlong buhay. Nagising siya sa katawan ng isang binatilyo sa isang paaralan at napansin ang isang kaklase na tumatawa sa video ng kamatayan ng parachute guy. Napagtanto ni EJ na ang lahat ng buhay na ito ay nabibilang sa parehong katotohanan. Sa sandaling iyon ang kumikinang na pebble ay pumasok sa kanyang isipan. Ang binatilyong ito ay nawalan ng ama sa edad na 5 at pinalaki ng isang solong ina na nagsusumikap para mabayaran ang kanyang mga pangangailangan. Ang batang lalaki ay gustong ipagmalaki siya ngunit ayaw niyang pumasok sa paaralan dahil si Jin Sang ay patuloy siyang hinaharas at kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng dahas na pagnanakaw o mga hangal na kalokohan tulad ng pagbabato sa kanya ng gatas habang ni-record siya. Gayunpaman hindi niya ito sinabi sa kanyang ina para hindi ito mag-alala. Sa huli ay naramdaman ng batang lalaki na ang paaralan ay naging impyerno at ang kanyang mga nagpapahirap ay mga demonyo. Kaya nagpa siya siyang wakasan ang kanyang buhay. Napagtanto niya na para mabuhay ay kailangan lang niyang piliin na huwag magpakamatay. Sandaling iyon ay nilapitan siya ni Jin Sang at pinaalalahanan siya na dalhan siya ng gatas bago siya hampasin. Si EJ ay tumangging bilang biktima at hinabol siya para itumba gamit ang upuan. Sinubukan siyang pigilan ng isa sa mga kaibigan ni Jin Sang ngunit mabilis siyang tinalo ni EJ. Bago tinulak si Jin Sang sa bintana at sinabing humingi ng tawad sa kanya, nang biglang may nakialam na isang malakas na lalaki si Tesok, at pinigilan si EJ sa kanyang mga aksyon. Habang ang mga kaklase ay takot na nakatingin. Sa pagkakataong ito ay dumating na ang guro kaya pumunta na ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Pagkatapos ng klase ay nahuli ni Jin Sang at ng kanyang barkada si EJ para bugbugin muli. Muli sa huli kahit na iniisip ni Taesok na sobra na ito at pinakiusapan si Jin Sang na huminto. Ngunit wala siyang pakialam at nagpatuloy siya. Ngunit sa wakas ay tumigil siya nang makita niya ang babaeng gusto niya. Pagkatapos ay pumunta si EJ sa bahay ng batang lalaki at napailing nang makita ang mga larawan at tala ng ina ng lalaki na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang ina ay nag-iiwan ng hapunan para sa kanya at papasok sa trabaho na labis na nagpapagod. Kaya minsan ay sinasamahan siya ni EJ upang tulungan siya bilang kapalit.
Pag-uwi din ng ina ng bata ay napansin niyang mas maganda ang ugali ng kanyang anak at halos mapaiyak si EJ nang maalala muli ang sariling ina. Kinabukasan ay lumapit si EJ kay Taesok sa banyo para tanungin kung bakit hinahayaan niya si Jin-sang na maging malakas kaysa sa kanya. Paliwanag ni Taesok na ang tunay na boss ng school ay ang senior student na kinabibilangan ng gang ni Jin-sang. Kung lalaban sila kay Jin-sang, sisirain sila ng mga senior student. Maya-maya sa lunchtime, sinaktan na naman ni Jin-sang si EJ kaya gumanti si EJ sa pamamagitan ng paghagis ng bowl ng pansit sa ulo ni Jin-sang. Habang si EJ ay umalis, si Jin-sang inutusan si Taesok na sundan siya. Ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang kumain ng tanghalian. Sinabi niya kay Jin-sang na maghugas at nagtawanan ang lahat. Sinabi pala ni EJ kay Taesok na huwag makialam dahil mayroon siyang plano. Si Jin-sang ay nagtanong sa kanyang mga senior para sa tulong at ang gang ay agad na dumating sa silid-aralan na handang makipaglaban. Subalit nang makita ng pinuno na gusto ni Jin-sang na bugbugin ang isang bata. Nagalit ang pinuno na tinawag si Jin-sang na duwag. Dahil hindi niya kayang hawakan ang isang maliit na batang lalaki. Ang kanyang barkada na iugnay sa mga duwag, kaya sinunggaban niya si Jin-sang at sinabihan siyang huwag na siyang lalapit sa kanila. Nagsubukan ni Jin-sang na saktan si EJ ay sinaktan siya ni Taesok. Ngayon ay wala nang nagre-respeto sa paaralan kay Jin-sang. At habang nagmamadaling lumabas ng silid-aralan ay nadiskubre niya ang babaeng gusto niya ay kasama ng senior leader. Sa gabi tumakbo si EJ at muntik nang mabundol ng truck ngunit sa kabutihang palad ay huminto ang driver sa tamang oras. Hindi niya napansin na dumating si Jin-sang mula sa likuran upang hampasin siya para matambos siya. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya itong bugbugin hanggang mamatay si EJ. Muling lumitaw si EJ sa madilim na silid at binaril siya ng babae upang huhayin siya sa ika-4 na pagkakataon. Si EJ ay nagising sa katawan ng isang bihag sa ilalim ng interogasyon. Isang grupo ng mga mapanganib na lalaki ang nagbuhos ng tubig sa kanyang mukha at tinanong siya kung saan niya itinago ang babae at pera. Kapag hindi siya sumagot, nagbanta sila na saksakin ang kanyang mata kaya inanunsyo niyang magsasalita. Gayunpaman ang mga alaala ay hindi pa bumabalik kaya nang magtanong siya ng ilang sandali ay binantaan siya ng mga lalaki ng martilyo. Sa kabutihang palad ang kumikinang na Pebble sa wakas ay nagpakita at nalaman ni EJ na ang katawan na ito ay kabilang sa isang kriminal na organisasyon na may mga kliyente sa buong mundo. Sila ay nagtatrabaho bilang mga fixer na ibig sabihin ay malulutas nila ang problema ng isang kliyente sa pamamagitan ng anumang paraan na kinakailangan na maaaring kasama ang pagpatay. Isang araw ay nahulog siya sa kasintahan ng kanyang amo at nang banggitin nito ang pagnanais na tumakas mula sa buhay na puno ng krimen at pang-aabuso ay nag-alok siyang tumakas ng magkasama. Nagnakaw siya ng 10 bilyon mula sa kanyang amo at itinago ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Ngunit sa kanyang paglalakbay upang makipagkita sa isang babae nahuli siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Nang mapagtantong mayroon siyang kamangha-manghang kakayahan ang lalaking ito, sinimulan ni EJ na labanan ang lahat gamit ang upuan bilang isang armas. Hanggang sa naputol ito nang umilag siya sa isang papasok na kutsilyo ay naging dahilan upang saksakin ng isang lalaki ang kanyang kapareha. Ngunit pagkatapos ng unang pagkabigla ay patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Sa may mga sandata at kagamitan sa dingding kaya pinatay niya ang pangunahing ilaw at kumuha ng flashlight para makipaglaban. Ang isang matinding labanan sa kadiliman at isa-isang pinapatay ni EJ ang bawat agent. Pagkatapos ay naisip ni EJ na sa kakayahan ng taong ito ay makakaligtas siya. Kaya dapat niyang kunin ang pera at tumakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagnakaw ng motor upang makatakas. Habang si EJ ay nagmamadali sa lungsod. Nalaman ng kanyang amo na nabigo ang kanyang mga tauhan at sinusubaybayan ang lokasyon ni EJ sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Ang lokasyon ay ipinapadala sa lahat ng mga mangangaso sa lugar na nangangako ng isang makatas na gantimpala kung nahuli nila si EJ sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang habulan at pinagbabaril ng mga agent si EJ na umiiwas sa lahat at nagtago sa likod ng isang truck. Sa sandaling nagawa niyang lumitaw sa likod ng mga sasakyan ng agent na ginamit niya ang motor upang desarmahan ang isang lalaki. Pagkatapos ay nagsimula siyang magmaneho na parang baliw. Ang ibang hunter ay nakaligtaan ang kanilang mga putok at natamaan ang mga kotse na nagdulot ng maraming pagbangga. Ang truck na nakahuli sa kanya ay nagpakita din at sinubukang harangan ang tulay ngunit ang mga sasakyan ay bumangga dito at naging sanhi ng pagsabog. Si EJ ay tumalon lamang. Pagkatapos umalis sa tulay, isang grupo ng mga riders ang nagsimulang habulin si EJ kasama ng mga pulis. Nang malapit na siyang makarating sa isang delikadong avenue, si EJ ay bumilis at naging sanhi ng pagbangga ng isang grupo ng mga sasakyan na nakaharang sa daanan. Mayroon pa ring ilang bikers na sumusunod sa kanya at mas maraming kaaway na sasakyan na humaharang sa mga kalye. Kaya pumasok si EJ sa isang mall at binilisan ang takbo hanggang sa nasa gitna na siya na napapalibutan ng mga kalaban. Sa pagkakataong iyon ay napansin niya ang isang elevator kaya pumasok siya sa loob at isinara ang pinto bago pa siya matamaan ng isa pang motor.
Nang makarating siya sa bubong ay tumalon at lumaong sa isang party pool kung saan huminto ang kanyang telepono sa paggana. Ngayon ay hindi na siya masubaybayan ng kalaban. Pagkatapos pumunta si EJ upang makipagkita sa babae sa pier, agad niya itong niyakap at naramdaman ni EJ kung gaano siya kamahal nito. Sinabihan niya si EJ kung saan ang pera, para makapunta sila roon at bigla na lang siyang nabaril at nagsiwalat na ito ang plano niya. Muli si EJ ay nagising sa madilim na silid na nakitang pinagtatawanan siya ni kamatayan. Gayunpaman hindi siya naabala dahil hindi niya ibinigay ang eksaktong lokasyon ng babae at pera. Kaya plano niyang kunin ito sa susunod niyang buhay. Nang barilin siya ng kamatayan para sa ikalimang buhay niya. Si EJ ay nasa maliit na selda at hindi niya maiwasang mataranta, pero buti na lang may dumating na gwardya para dalhin siya sa kanyang tunay na selda. Habang papunta doon ang iba pang mga bilanggo ay naghagis ng bola laban sa eskrima bilang isang pagbabanta. Sa selda, natuklasan niyang mayroon siyang mga kasama sa selda at nalaman na siya ay palalayain sa loob ng 4 na araw. Sinabi rin sa kanya na isang psychopathic killer ang nananatili sa selda kasama nila, at napansin ni EJ ang lahat ng katakot-takot na sining at mga libro tungkol sa psychopathic analysis sa mga istanti. Nang sandaling iyon ay ibinalik ang psychopathic na mamamatay tao, at nabigla si EJ nang makita si Jin Sang na inaalala ang kanyang nakaraang kamatayan. Sa sandaling iyon ang kumikinang na pebble sa wakas ay pumasok sa kanyang isipan at nalaman ni EJ na ang katawan na ito ay pagmamayari ng isang MMA fighter, na ang pamilya ng lalaki ay may problema sa isang gang. At nangangailangan ng pera ng mabilisan. Kaya tumanggap siya ng isang deal na kinuha niya at gagantimpalaan ng 200 milyon. Pagkatapos ng paglilitis mula noong siya ay menor de edad pa sa Korea. Ang plano ay mabilis na mapalaya siya sa probisyon. Habang nakikipag-deal sa abogado ang isang lalaki na nanunood sa kanila mula sa malayo habang naglalaro ng lighter. Ang lalaki ay sumuko sa kanyang sarili na may pekeng pag-amin. Ngunit ang nakalulungkot sa panahon ng paglilitis ay namatay ang babaeng natamaan niya. Kaya hinatulan siya ng hukom ng 2 taon na pagkakulong para sa pagpatay ng tao. Maya-maya nang bisitahin siya ng abogado sa kulungan ang lalaki ay humingi ng 2 bilyon para manahimik o sasabihin niya sa pulis lahat. Nang isa pang alaala ay nagpapakita kay EJ ang pagdating ni Jin Sang. At kung paano niya sinabi sa isang grupo ng mga katakot-takot na salita. Ngunit ang mga bagay na parabang nagpapanggap siyang isang psychopath para takutin ang iba at kontrolin sila. Sa kasalukuyan si EJ nagsimulang tumawa nang mapagtanto niyang si Jin Sang ay hindi isang psychopath. Na narito siya dahil pinatay niya ang high school boy. Sinimulan ni EJ na sampelan si Jin Sang habang nagsasabi sa kanila ng totoo. Si Jin Sang ay masyadong natatakot na tanggihan ito at ang iba pa binugbog siya ng mga kasama sa selda para sa paghihiganti. Pagkatapos ang iba pang mga preso ay nagsimulang mang-istorbo din kay Jin Sang. Nang maglaon ay nagkaroon ng grupo ng mga aralin sa karpintero at isang bilanggo ang tumapon ng talon mula sa kanyang lagari. Si EJ ay umiwas sa tamang oras, na tumama sa isang bilanggo. Sumigaw si EJ para humingi ng tulong at matapos kunin ng mga gwardya ang nasugatan na lalaki ang lahat ng iba pang mga bilanggo ay kumuha ng ilang mga kagamitan. Habang sinasabi ni EJ na gusto siya ng abogado na patayin. Nagmadaling lumabas si Ji Young sa takot bago magkaroon ng away, at na-enjoy ni EJ ang kahangahangang MMA fighting skills ng katawan na may mabilis at tumpak na mga galaw. Nilalabanan niya ang lahat ng mga bilanggo ng sabay-sabay na pinatumba sila ng paisa-isa sa kombinasyon ng pagsuntok na pagsipa at paggamit ng anumang bagay sa silid. Sa sandaling iyon ay dumating si Ji Young na may dalang crowbar at napagtanto ni EJ na gusto niyang tumulong kaya nagpasya siyang kaibiganin siya. Noong gabing iyon si EJ nahanap si Jin Sang sa banyo na hinahasa ang isang kasangkapan upang patayin siya. Pagkatapos siyang suntukin ni EJ ay isinasaalang-alang munang patayin siya. Ngunit iyon ay magdadala sa kanya ng mas maraming oras sa bilangguan sa halip ay nagpasya siya para matroma si Jin Sang sa pagsasabing nakita niya ang multo ng namatay na estudyante na nagbabahagi ng mga detalye ng dati niyang buhay na siya lang ang makakaalam. Sa wakas ang araw ng paglaya ni EJ sa wakas ay dumating at bago umalis ay binigyan niya si Jin Sang ng gatas na sinasabing ipinadala ito ng multo. Sa labas naghihintay sa kanya ang abogado na may dalang pera. Ngunit tinanggihan ito ni EJ at sinabi sa kanya na gusto niyang mamuhay ng malinis mula ngayon. Sa ibang pagkakataon ay makakarating siya sa pier at nahanap ang pera na itinago niya sa kabilang buhay. Handa na siyang magsimula ng bagong buhay kaya umupo siya ng kwarto at umidlip. Nagising siya nang maramdaman niyang hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mukha, ngunit ito pala ay panaginip lang. Sa sandaling iyon ang kanyang telepono ay tumunog, isang tawag mula sa ina ng katawan na ito. Sa istasyon ay pinaghiwalay ni EJ ang pera sa 2 bag at inilagay ang isa sa isang locker. Nakukumpiskahin kung hindi siya bumalik pagkaraan ng 4 na araw. Pagdating niya sa kanyang bayan ay inatake siya mula sa likuran at sinaksak ng isang matandang lalaki na siya pala ang ama ng biktima ng hit and run. Humingi ng tawad si EJ at sinabi sa kanya na hindi niya ginawa.
Sa pagkakataong iyon ay may narinig silang mga yabag at tumakbo ang lalaki palayo nang biglang sumulpot si Ji-young at tumakbo para tulungan siya. Ngunit biglang naglabas din siya ng kutsilyo. Hanggang sa sinaksak niya si EJ ng maraming beses, maya-maya ay namatay si EJ habang nagring ang telepono na may tawag mula sa ina. Muling nagising si EJ sa madilim na silid at nakipagpalitan lamang ng ilang salita sa babaeng kamatayan bago siya binaril. Natuklasan niya ang kanyang ika-6 na buhay na nagsimula bilang isang sanggol. Nagsimula siyang umiyak sa gitna ng isang restaurant, kaya humingi ng tawad ang ina sa lahat at dinala siya sa kanyang sasakyan. Doon ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha na galit na nag-aalboroto at sinisigawan ang sanggol dahil sa inis. Dahil nasa bagong silang na katawan na walang mga alaala ang kumikinang na Pebble ay hindi dumarating. Ang ina ay dinala ang sanggol sa kanyang tahanan at walang ingat na inihagis sa sopa kung saan dahan-daang binuhat ng ama. Sa tingin ni EJ na ang lalaki maaaring mas mabait, ngunit sa lalong madaling panahon ay ipinakita rin niya ang kanyang tunay na mukha. Dinadala niya ang mga expired na pagkain at nang tumanggi si EJ na kainin ito, nagsimula siyang sumigaw at insultuhan din siya. Sa sandaling iyon, ang isang pulis ay dumating kasama ang isang social worker na nakatanggap ng ulat tungkol sa isang potensyal na kaso ng pag-abuso. Pumasok sila sa loob at sinubukang suriin ang katawan ng sanggol. Ngunit pinutol sila ng ama upang ipakita sa kanila ang kanyang business card na nagpapatunay na isa rin siyang social worker para sa child welfare. Humingi ng paumanhin ang dalawa sa hindi pagkakaunawaan at umalis, kaya ngayon ay galit na galit ang ina at ibinaba ang sanggol sa sahig para tapusin gamit ang isang unan. Muli bumalik siya sa madilim na silid. Ipinaliwanag ng babae na kung minsan kahit ang mga sanggol ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon, kaya hindi dapat baliwalain ni EJ ang kanyang buhay. Pagkatapos ay binaril siya para sa ika-7 buhay. Sa labas ng istasyon ng tren at ginagamit ang telepono, sa kanyang bulsa ay napansin niyang malapit nang mag-expire ang kanyang locker. Nagmamadali siyang pumasok sa istasyon habang nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tao at nakarating sa locker bago ito buksan ng mga empleyado. Pagkatapos makuha ang kanyang pera ay nakita niya ang kanyang refleksyon at natuklasan ang kanyang bagong mukha ay nasa mga advertisement sa paligid ng istasyon. Ang kumikinang na Pebble ay pumasok sa kanyang isipan at nalaman niyang nasa katawan siya ng isang modelo na sikat mula noong high school. Naging madali ang modeling career niya dahil sa kanyang hitsura at ngayon ay marami na siyang pera. Dahil dito nasasabik si EJ na pumunta sa kanyang bagong bahay at nadiskubre na ito ay hindi kapani-pani walang magarbo. Kaya't sabik siyang panatilihin ang buhay na ito. Nakahanap din siya ng pahayagan at nalaman na ang mga magulang ng sanggol ay nahuli sa pagpatay. Ang pagkamatay ng MMA fighter at ang mga aksidente sa trapiko mula sa mga riders ay naruroon din sa balita. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang naging sanhi ng mga ito. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang kaibigan na nag-imbita sa kanya sa isang VIP party at nagpasya si EJ na sumali. Siya ay umiinom ng marami dahil iyon ang nakasanayan niya, ngunit magaan ang katawan ng modelo at mas lasing siya. Sa panahon ng party nagulat siya nang makita si Teo na ngayon ay CEO. Salamat sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinaumagahan ginaysen siya ng kanyang kapatid. Ang lalaki ay pupunta sa USA sa 1 linggo at nangako ang modelo na aalagaan ang kanyang coffee. Kaya ngayon ay may bagong trabaho si EJ. Sa kanyang unang araw ng trabaho na pag-isipan na ni EJ na isara ang coffee pagkatapos umalis ng kanyang kapatid. Ngunit laking gulat niya nang makitang pumasok si Jisoo na nakatitig. Naalala niya ang masayang araw na nagkakilala sila. Si EJ ay kinakabahan nang ibigay niya ang order kay Jisoo. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na pumupunta si Jisoo araw-araw upang magtrabaho at mananatili hanggang sa oras ng pagsasara. Siya ay isang naipublish na may akda. Si EJ ay naghahanap ng kanyang pangalan sa internet at natuklasan na siya ay nanalo sa isang paligsahan sa pagsusulat at nakakuha ng isang publishing deal. Nang matanggap niya ang kanyang premyo, nagpasalamat siya sa kanyang kasintahan para sa palaging paniniwala sa kanya, at ito ang sobre na sinubukan niyang ipakita sa kanya noong araw na iyon. Nagmadaling pumunta si EJ sa bookshop para bumili ng aklat ni Jisoo. Dahil naaalala niya ang sinabi nitong inilagay niya ang kanyang mga personal na karanasan sa kanyang mga kwento. Habang binabasa niya ang nobela, marami siyang natuklasan tungkol sa kanilang masasayang araw na magkasama. Nakita din ni EJ na ibinebenta ng bookshop ang magarbong panulat na pinangako niya na ireregalo niya balang araw. Lihim na bilhin niya ang panulat at pinaukit ang kanyang pangalan. Ngunit nawala ito nang niligpit niya ang lahat ng gamit niya sa ilalim ng ulan. Maya-maya sa cafe, ang lalaking nakita niya noong isang araw na may dalang mga bulaklak ay dumating kasama ang isang babae at isang batang babae na tumatawag kay Jisoo na auntie. Napagtanto ni EJ na kapatid ni Jisoo ang lalaki, at nagpasyang panatilihing bukas ang cafe sa buong linggo para lang sa kanya. Kinabukasan kinuha ni EJ ang order ni Jisoo ng hindi gaanong pagkabalisa at binigyan siya ng cake. At nagsasabing fan siya ng kanyang libro.
Nagpapanggap din siya na may ideya siya para sa isang kwento na nagsasabi sa kanya tungkol kay Lady Death at sa lahat ng buhay na pinagdadaanan niya na para bang nangyayari ito sa tao. Pagkatapos ay pinapirma siya ni Ye sa kanyang libro at laking gulat niya nang makitang nasa kanya ang nakaukit na panulat nito. Kinuha na pala ng kanyang ina ang lahat ng gamit niya pagkamatay niya at ibinigay kay Jisoo ang panulat. Pagkatapos ng libing sa mga susunod na araw si Jisoo ay patuloy na pumupunta sa cafe at si EJ ay umupo sa kanya upang makipag-usap saglit. Isang gabi ay nagtataka si Jisoo kung bakit ang bida ng kwento ay hindi pa bumibisita sa kanyang ina. At sinabi ni EJ na magiging masyadong masakit. Pagkatapos niyang umalis, nakita ni EJ na dumaan ang sasakyan ng polis at narinig mula sa isang kliyente na isang regular na customer ang aksidente. Si EJ ay tumatakbo sa kalye at sumisigaw nang nakita niya ang dugo sa kalye. Kaya kailangan siyang pigilan ng mga pulis. Sa sandaling iyon nakita ni EJ si Jisoo sa gitna ng karamihan. Si Jisoo ay lumapit sa kanya upang pasalamatan siya sa labis na pag-aalaga. At ibinahagi na ganoon din ang naramdaman niya noong nakuha niya isang tawag tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasintahan hanggang sa puntong nagkaroon siya ng breakdown. Kinabukasan ay binisita ni Jisoo ang resting place ni EJ at umiiyak habang sinasabi niyang nami-miss niya ito na nakikita ni EJ mula sa malayo. Pagkaalis niya ay naglakas loob si EJ na lumapit sa sarili niyang memorial. Bigla na lang nakasalubong niya ang kanyang ina na nagkukunwaring nandito siya para sa ibang tao. Umalis si EJ sa silid at pinagmamasdan niya ito mula sa malayo at nakita niya itong nililinas ang kanyang memorial bago pumunta sa banyo at umiyak. Tumakbo si EJ sa labas at nagkaroon ng breakdown. Mamaya sumulat si EJ ng isang liham sa kanyang ina na nagpapanggap bilang isang kaibigan na nagsasabi na si EJ ay nag-iwan sa kanya ng pera pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pumunta siya sa kanyang lumang bahay at iniwan ang sulat na may isang bag ng pera. Sa kalye isang karatula ang biglang bumagsak mula sa mga bisagra nito at nahulog kay EJ na agad na ikinamatay niya. Ngunit ito ay naging panaginip lamang. Kinabukasan pagkatapos ng panibagong hapon ng pakikipag-usap kay Jisoo si EJ ay nag-alok na maglakad pa uwi. At naalaala ang mga panahong naglalakad silang magkahawak kamay na nalulula sa emosyon. Sa wakas ay ipinagtapat ni EJ ang buong katotohanan sa kanya. Habang ang ilang mga pagbabalik tanaw ay nagpapakita kung paano siya pinagtatawanan ng mga katrabaho ni Jisoo sa opisina dahil sa pakikipag-date niya sa isang waiter. Gayunpaman ay ipinagmamalaki ni Jisoo na ipinakilala sa kanila si EJ. Humingi siya ng tawad kay Jisoo sa pag-iwan sa kanya, pero bago pa siya makapag-react bigla silang nabangga ng sasakyan, namatay agad si Jisoo pero buhay pa si EJ at nakita ang mukha ng driver na si Taeyu. Napagtanto niya na siya ang lalaking may lighter at konektado na siya sa bawat buhay na pinagdaanan niya. Nasa sasakyan din ang abogado pero tumakbo siya palayo nang makita niya ang mga katawan. At nang makita ni Taeyu na buhay pa si EJ ay nagsuot siya ng guwantes para tapusin siya agad. Salamat sa panonood kaibigan.